Service nagsimula sa isang payak na pinagmulan, humble beginnings sa Tondo, Manila, at dumanas din ng maraming paghamon sa buhay mula pa ng kanyang kabataan. Subalit nagtiyaga at nagpursige at nagsimula siya bilang city councilor ng Manila and the most voted councilor at that. Hindi lang sa artista, talaga namang masipag at magaling. At mula doon ay naging vice mayor ng lungsod ng Maynila hanggang sa naging mayor. Sa executive level in the national front, siya ay naging Undersecretary of the Department of Social Welfare and Development and Chairman of the National Railways Corporation. Nag-aaral din siya ng batas at nagkaroon ng mga studies sa Harvard and Oxford University na siya lalo nagpatalas ng kanyang kalaman, lalo-lalo na sa area of public administration. So that in a nutshell is the person we are having as our resource and guest speaker in today's kapihan. So Mayor, mabuhay ka at mainit na pagtanggap dito sa Manila Prince Hotel. Thank you, Senator Joey Lina, our idol, at ang ating magaling na Secretary Sandy Colomat, sa inyong lahat na nandito, friends in the media, and the mga independent vloggers. I'd like to make mention of our Barangay Chairman, Nathan Relion, usually members of the Sangguniang Panglungsod, si Nathan. Sa inyo po lahat, magandang umaga. Thank you po, Senator. Simulan mo na ito, Sunny. Yan din lamang at gagaling lang natin sa SONA. Bagamat siya ay nag-deliver na rin ang kanyang sariling State of the City address. At Quirino. Siguro po, sige. Sorry, Kaya, komportable na si Yone. Ano po ba ang pananaw natin para sa lungsod ng Maynila sa susunod ng 2 taon? At sa higit pa roon, what is your vision for the city of Manila and the Manileños? Well, Manila is a very challenging city in terms of demographics and economic situation. A lot of contradiction. Nandito mga pinakamayayaman at yumaman ng gusto na mga individual at korporasyon nagsimula lahat sa Manila. On the other side of the river, there is also the poorest among the poor. Tapos lahat yata ng lahi ng ating bansa, Ilocano, Ilonggo, Bisaya, Muslim natin mga kapatid, and so on and so forth, nandito rin. Kaya very challenging. It's a very old city. 455 na tayo. Kaya ang aming visyon at misyon ay itong lungsod na Kapitolyo ng bansa ay manatiling at maging maaliwalas. Bagamat kami human. At the very least that we can do is maging maaliwalas at panatag ang pamumuhay. At the same manner, side by side, we continue to develop, bring back those old days. And the city of Manila bilang kabisera is the window of opportunity for everyone. With business, life learning, journey, dito lahat. Lahat naman yan ay nagsimula sa Manila. At patuloy ng Manila in terms of education, sa private and public schools, continue to produce top-notch students. And businesses are growing. We are also the entry point of raw materials.
And in fact, that's one of our greatest challenges with regard to transportation or use of roads, because there's about 4,000 trucks will come in and out of the city daily, will pass by the western side of the city. So kaya talaga dapat yung minimum na may bibigay namin sa tao in the next generation is maging maiwalas at panatag ang pamumuhay sa lungsod. And we continue to deliver the MBM, my aspiration, my dreams, and my vision to our people, which is the minimum basic needs, and speaks of education, healthcare, housing, and jobs. Yan ang ating gagawin sa mga darating na linggo, buwan, taon, midterm and long-term development of the city. Diyan tayo naman. Pamilyar po kayo doon sa programa ng DSWD na 4 Ps. Batid po namin meron din kayong nailatag ng mga inisyatiba para din sa mga katumbas na mga 4 Ps beneficiaries sa lungsod ng Maynila. Maaari po bang paliwanag natin ito sa ating mga kaibigan sa media? Well, when I was appointed by President Rodrigo Roa Duterte as USEC for DSWD, nakita ko yung social amelioration program ng DSWD being part of the organization. And I saw that siyempre yung iba mapapalad sapagkat nalilista sila. Ngunit sa laki ng bansa, siguro meron tayong nakukulang na kaunti. So that's why when I became mayor of the city, what we did is to come up with parallel program, but initiative of the local government. Like in the case of senior citizen, yun yung muna kong prioritize, yung senior citizen. Meron din naman sa national government, DSWD. Out of 200,000, more or less, senior citizen in Manila, there is about 25,000 listed in the DSWD program. So what we did is to come up with pension or allowance ng senior citizens sa Manila yung first term ko as mayor. Pero ito, 500 pesos across, walang mahirap, walang middle class, walang mayaman. Ang tanging qualification lang, edad at saka taga Maynila. Very simple, straightforward. So they're getting it quarterly. Recently, about a few days ago, lumabas na yung second quarter ng allowance ng mga senior citizen. Kasi ang priority ko talaga yung mga senior. Doon man lamang tayong mga bata, kung nasaan man ngayon ang ating bansa, dala na rin ang utang na loob natin sa mga matatanda natin sa kasalukuyan sapagkat yung mga pinagpagal nila, pinagpursigihan nila ng araw, itinaguloy na siya ating pinakikinabangan ngayon. Bagay man lamang na in their twilight years, maramdaman nila na may gobyernong ipinagmamalasakit sila. Kaya nagtuloy-tuloy yung programa na yun. Then, I have to give credit where it's due. Kinopya ko naman sa Makati kay dating Vice President and Mayor Jomar Binay. Ito talaga kinopya ko to sa kanila. Yung mga cake, yung mga senior. Then, we came up with another idea to reinforce the health of our seniors. Yung insure, yung gatas na insure. Then we went further, sabi ko, doon din sa PWD, tapos napag-alaman ko na may mga PWD rin na bata. So, we gave financial assistance also regularly sa PWD and senior, PWD, adult, and minor. Then we go again further and further. Now we have the solo parent. Kasi mahirap magtaguyod nang nag-iisa ka lang sa buhay ng iyong mga anak. So dito man lamang, kaakibat mo, on your side is the city government of Manila. Then itong ating mga eskola ng mga estudyante natin sa UDM. Ito sa PLM.
Para sa mga kabataan naman. Oo, ito senior, naman. ito naman sa mga Kabataan. kabataan. Kasi ako, I for one of many also wishes to finish our education. Maswerte mo pag ikaw'y natanggap sa PLM, saka sa UDM. But the challenge is economic. Alam mo, nasa sentro yung PLM. So if you're coming from Balot, Tondo, if you're coming from Arpapa, boundary ng Caloocan at Manila, if you're coming from Mabuhay, Rotonda, and if you're coming from Santa Mesa, or if you're coming from Vito Cruz, medyo mamamasahe ka. Alam mo yung ibang mga estudyante natin, ipinaghahari mo na lang talaga ng kanilang mga magulang yung kanilang pag-aaral. Kaya sabi ko, baka kung po pwede, pagbigay tayo ng allowance sa mga estudyante ng PLM, which we did. Then we went further up to K-12. Kaya may allowance sila sa amin ng 1,000 pesos. Kahit pa paano, mabawasan po yung gastusin nila sa pamasahe. Or, kaya pa nila kung maabilidad yung bata, pwede pa magbaon. May matira pa para sa 1,000 a month. 1,000. Doon naman po sa aspeto ng pag-modernize ng ating mga sistema, batid din po na ang Maynila ay isa sa mga nag-pioneer ng digitalization ng local government. Siguro po, katutuwa ng ating mga